Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa araw ng March 4, 2026. Sa pagsikat ng araw na ito ng March 4, mararamdaman mo ang isang napakatibay na pundasyon ng enerhiya na nag-uudyok sa iyo na harapin ang iyong mga tungkulin ng may pambihirang disiplina at focus sa iyong mga mitiin. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng isang matalas na kakayahan sa pagpaplano at pag-organisa ng bawat detalye ng iyong buhay. Kaya naman ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magiging puno ng katuwiran at sapat na paghahanda para sa anumang hamon. Gamitin ang biyayang ito upang ayusin ang iyong mga prioridad sa buhay at huwag kang matakot na pasanin ang mga responsibilidad na magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay na matagal mo nang pinagsusumikapan ng may sapat na tiyaga. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagbubukas ng isang mahalagang pintuan kung saan ang iyong integridad at ang iyong pagiging masigasig sa bawat gawain ay lubos na mapapansin ng iyong mga nakatataas at kasamahan. Mapapansin nila ang iyong kakayahan na manatiling mahinahon sa gitna ng pressure at ang iyong galing sa paggawa ng mga desisyon na nakabatay sa katotohanan at pangmatagalang resulta para sa ikabubuti ng inyong buong organisasyon. Huwag kang mag-atubiling tanggapin ang mga bagong hamon o posisyon na iaalok sa iyo dahil ang iyong talino sa pamumuno ay nasa pinakamataas na antas sa araw na ito at ang iyong boses ay magsisilbing gabay para sa marami. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang mabusising pagsusuri sa iyong mga investment at mga balak na ipon upang masiguro na ang bawat sentimo ng iyong kita ay nailalagak sa mga bagay na may tunay na halaga at seguridad. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na negosyo o pagkakakitaan na may kinalaman sa lupa o mga tradisyonal na industriya. Ngunit kailangan mong basahin ang bawat dokumento ng maigi bago ka tuluyang magbigay ng iyong buong pagsang-ayon sa kabilang panig. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang paglalaan ng sapat na bahagi ng iyong kita para sa iyong hinaharap ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na kailangan mo upang mapangalagaan ang iyong yaman ng walang alalahanin. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matatag at seryosong pagkakaunawaan kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na puno ng sapat na respeto at pagkilala sa kakayahan ng isa't isa sa bawat araw. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging isang maaasahang katuwang at ang pagbibigay ng sapat na oras upang pag-usapan ang inyong mga pangarap bilang magkapareha ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama. Para sa mga naghahanap pa ng makakasama, ang iyong disente at kagalang-galang na aura ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matibay na paninindigan at malinis na layunin para sa isang pangmatagalang pagsasama. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong mga tuhod, buto, at ngipin na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong matinding pagtatrabaho at pagkilos sa buong maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga pagkaing mayaman sa kalsiyum at sapat na pahinga upang muling maibalik ang iyong lakas habang tinatapos mo ang iyong mga obligasyon sa loob at labas ng iyong tahanan ng may sapat na sigla at kadaanan. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapatatag sa iyong postura o ang simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes at mapalitan ito ng sariwang inspirasyon na magpapatibay sa iyo. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong mentor at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong mabusising payo upang magkaroon ng kaayusan sa kanilang sariling mga buhay at desisyon. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kung paano magiging mas disiplinado sa kanilang mga gawain, at ang iyong mga salita ay magsisilbing gabay na magbibigay sa kanila ng bagong direksyon at pag-asa. Maging mapagmasid sa bawat pakikipag-usap dahil ang bawat impormasyon na iyong ibabahagi ay nagtataglay ng kapangyarihan na makapagpabago ng pananaw ng iba ng may sapat na respeto sa kanilang sariling pinagdadaanan sa buhay. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagbubuo ng mga istruktura, pag-aayos ng iyong paligid, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging orihinal at mapanuri sa sining. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga nakasanayang pamamaraan lamang. Bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong galing habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga gawa para sa iyong sariling kagalakan at kasiyahan.
Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning maging kapaki-pakinabang sa marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na tagumpay na sadyang napakahalaga para sa iyong emosyonal na pag-unlad bilang isang tao. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng pagbabago sa inyong mga plano o bigla ang responsibilidad na darating. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magbigay ng direksyon sa paraang maayos at may sapat na pagkilala sa nararamdamang pangangailangan ng bawat miyembro ng iyong pamilya sa bawat oras ng inyong pag-uusap. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay at maging isang inspirasyon na laging handang protektahan ang kapayapaan sa loob ng bahay dahil ang matatag na pundasyon ng inyong ugnayan ang tunay mong sandigan sa buhay. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpapaganda ng iyong sariling imahe sa harap ng iyong mga kasamahan at kaibigan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong mga dokumento o bumili ng mga kagamitan na magpapadali sa iyong mga gawain sa araw-araw, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapahalaga sa disiplina at kaayusan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong pagkatao. Kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga alinlangan ay humadlang sa iyong asenso. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong impormasyon upang mahanap ang pinakaugat ng katotohanan sa iyong mga pinag-aralan ngayong araw. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mga usaping may kinalaman sa pamamahala, kasaysayan, o mga teknikal na kasanayan dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong disposisyon. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng liwanag hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong mapunahin sa iyong sarili o sa ibang tao upang hindi ka malunod sa mga negatibong enerhiya na maaari lamang magdulot ng stress at hindi pagkakaunawaan sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa araw na ito. Ang pagpapanatili ng isang balanse sa pagitan ng iyong mataas na pamantayan at ng iyong pagiging mahinahon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin upang mas lalo kang irespeto ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin ng hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kagalakan sa bawat sandali ng iyong pagkilos sa anumang larangan. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa gitna ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa-tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento, kontrata, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon. At siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa iyong mga mentor ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong pagsisikap. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapakalma sa iyong sistema gaya ng paggawa ng listahan para sa bukas o pag-aayos ng iyong mga gamit. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa iyong pakiramdam. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pagpapakapagod. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas para sa iyong patuloy na ikaunlad.
Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang mapayapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa ibang tao nang may sapat na pagmamahal sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo na magpakita ng kabutihan, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 4, 10, at 19. Ang iyong maswerteng kulay ay madilim na asul o abo na sumisimbolo sa otoridad at katatagan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga financial records, ang paggawa ng isang 5 taong plano para sa iyong karera, o ang simpleng pakikipag-ugnayan sa isang nakatatanda upang makakuha ng mahalagang payo tungkol sa buhay.